nakaraan, nagkita na ulit si Joshua at si Zero dala ang heirloom na ipinahanap sa kanya ni Joshua. Nabanggit din sa heirloom ang pangalang Baron Accent. Nalaman din ni Joshua mula kay Cain na kapatid ni Big ang pangalang nakasulat sa heirloom. Nagkita din sina Joshua at Consella kasama ang anak nitong si Iselan. Nagpakilala na din si Baron Provalem at Veron Shenvilles. Sa isang restaurant naman ay nagharap din sina Joshua at Veron at nagpakilala si Joshua gamit ang ibang pangalan. Ang pagpapatuloy, sa kalaaliman ng gabi sa ilalim ng bilog na buwan ay makikita ang Lock Castle. At makikita si Big na tulala ito at parang wala sa sarili at tumutulo ang laway nito. At makikita si Anna na kanyang anak na may kinakausap na isang tao na nakatalukbong. At nagsalita ang taong ito na may maskarang suot at sinabi kay Anna na matagal na rin na di sila nagkita nito. Tumugon naman si Anna at sinabi na talagang matagal na rin, Juan. At mas maaga pa daw na dumating si Juan kaysa sa kanyang inaasahan. Si Juan pala ang pangalan ng taong kinakausap ni Anna at parang matagal na silang magkakilala. Sinabi naman ni Juan na nagmadali siya ng kaunti dahil ito daw ay isang emergency summon. At tinanong niya si Anna kung may problema ba. Napapikit naman si Anna at sinagot ang tanong ni Juan at sinabi nito na nagkaroon ng kaunting abnormalidad at sinabi niya rin na may isang halimaw ang lumitaw sa The Agnes Duchy. Napatanong naman si Juan nang marinig niya ito at sinabi niya kung ang tinutukoy bang halimaw ni Anna ay si Babel. Tumugon naman si Anna na gaya nga ng inaasahan niya, ang mga tsismis ay hindi pa nakakarating sa rehiyon nila ni Juan. At ipinaalam niya agad kay Juan ang tsismis na si Duque Agnes ay may isa pang anak at higit sa lahat, ang anak niyang ito ay mayroong isang malahalimaw na kakayahan na mas malakas at mas malayo kumpara kay Babel. At ang tinutukoy ni Anna ay si Joshua. Nagulat naman si Juan at hindi makapaniwala sa kanyang narinig mula kay Anna at siya ay nagsalita ng malakas. At sinabi niya kay Anna kung talaga bang may isang bata na ang angking kakayahan ay mas higit pa kaysa kay Babel na isang henyo. At sinabi niya rin kay Anna kung bakit hindi agad sinabi sa kanya ni Anna ang ganitong kaimportanting impormasyon ng mas maaga kung nagagamit naman ito ang communication orb. Bigla namang nagsalita si Anna at sinabi niya kay Juan na huwag siya nitong bulyawan ng ganito. Sinabi rin ni Anna na ikakalat pa rin ni Duque Agnes ang mga tsismis na ito upang itaas ang pangalan ng kanyang pamilya at malalaman pa rin daw naman ito ni Juan sa hindi katagalan. At ang mga tsismis daw na gaya nito ay maaaring gamitin bilang isang special power sa ganito kapayapang panahon. Tumugon naman si Juan kay Anna na tama ang kanyang mga sinabi. Sinabi din ni Anna na ang sinasabi daw ng mundo na ito ay isang kapayapaan ngunit ang bawat bansa ay kasalukuyang parang bulkan na nasa bingit na ng pagsabog. Ang karamihan ng mga bansa, pagkatapos magpatuloy na mag-imbak ng kanilang kapangyarihan sa mahabang panahon, ay nagiging sobra na sa kapangyarihan. Para sa mga ordinaryong mamamayan, sa tingin nila ay ito ay nakakabuti, dahil naniniwala sila na ang kanilang bansa ay malakas. Pero iba ang realidad, ang akumulasyon ng kapangyarihan ay dapat ding sumabog. At tinanong niya si Juan, na kung ano sa tingin niya ang may isip na gawin ng mga taong may kapangyarihan na may malalakas na sundalo. Ito ay digmaan. Ang kahalagahan ng mga talentado na tinatawag na mga master na kasali sa isang digmaan ay napakahalaga. Walang bansang makikipagdigma kung alam nilang hindi sila mananalo. Sa makatuwid, ang bawat bansa ay dapat umasa sa impormasyon. At tumugon naman si Juan na sa huli daw ang impormasyon ang siyang pipigil sa isang digmaan na mangyari. At sinabi nito kay Anna na naiintindihan niya kung ano ang iniisip ni Anna ngunit hindi daw maganda para sa kanila kung may isa pang anak na lalaki si Duque Agnes. At isang maling hakbang lang at ang kanilang mga dekada na plano ay maaaring masunog. Tumugon naman si Anna at sinabi kay Juan na huwag ito mag-alala dahil mayroon daw siyang plano. Siya daw ay mag-e-enroll sa loob ng academy sa kabisera ng Avalon. Nagulat naman si Juan at napasabi na kung ganun si Duque Agnes ay hindi pa man nakatapos ng pagsasalita si Juan ay biglang nagsalita si Anna at sinabi nito na magiging maayos lang ang lahat sa ngayon at magtiwala lang ito sa kanya. Sinusumpa niya ito sa kanyang pangalan na si Annabelle Grace na makukuha niya si Joshua na sumama sa kanilang panig. At bumalik ang eksena sa restaurant na kung saan nagharap sina Joshua at Veron at sinabi ni Veron kay Joshua na hindi pa niya narinig ang Frederick family.
At tinanong si Joshua kung ito ba ay isang pamilya na nakatira sa countryside. Nagsalita naman si Joshua at tinanong nito si Veron na ganun ba talaga kaimportante malaman ang pinanggalingan ng Frederick family. Sumagot naman si Veron na sa tingin niya ay hindi na ito importante dahil malapit na rin itong mawala. At nagsalita si Veron sa kanyang pag-iisip at sinabi na ang lakas naman ng loob ni Joshua na makisawsaw sa kanyang mga gawain at sinabi din ito na hahayaan niyang maranasan ni Joshua ang halaga ng kanyang walang kwentang katapangan. At bigla itong nagsalita ng malakas. Inutusan niya si Isela na lumuhad ito sa harap niya at kung hihingi ito ng kapatawaran ay hahayaan niya itong mabuhay na putol ang isang paa. Bigla namang nagsalita si Joshua at sinabi na kalokohan lang ang pinagsasabi ni Veron. At nagulat naman si Veron nang marinig niya ito kay Joshua. At galit nitong tinanong si Mocker kung gaano pa ba karaming kahihiyan ang dapat niyang tiisin at inutusan niya rin ito na paluhudin si Joshua sa harap niya ngayon na mismo. Nagulat namang napalingon si Mocker sa kanya at tumugon kay Veron at sinabi na kung iyan ang iyong pag-uutos ay gagawin ko. Napaisip naman si Mocker na medyo nasurpresa siya sa napakalakas na killing intent ni Joshua ngunit si Joshua daw ay isang 10 taong gulang na bata lang. At makikita na aakman ng aatakihin ni Mocker si Joshua at makikita ang kanyang espada na pinapalibutan ng kulay asul na mana. Sinabi niya rin sa kanyang pag-iisip na kaawa-awa man ngunit si Joshua daw ay isang patay na tao sa oras na sinuwi nito ang Viles family. At tatapusin niya daw si Joshua ng mabilis sa isang atake lang. At nag-slash tatak ito at pinunterya ang leeg ni Joshua at nung tatama na ang kanyang espada ay sinanggalang ito ni Joshua gamit ang kanyang kaliwang braso na walang kahirap-hirap. At makikita ang kanang kamao ni Joshua na pinapalibutan na ng mana at aakmang magka-counter-attack ito. Nagulat naman si Mocker at napanganga ito at hindi makapaniwala na nagawang sanggay ni Joshua ang kanyang pag-atake. Napanganga din sa gulat si Veron nang makita niya rin ang kanyang dalawang mata ang ginawa ni Joshua. At nag-counter-attack na si Joshua ng isang napakalakas na suntok sa tiyan at namilipit sa sakit si Mocker at napaluhod itong bumagsak sa sahig. Nagulat naman si Veron at nag-aalalang tinawag si Mocker. At nagsalita ito sa kanyang pag-iisip na hindi siya makapaniwala na natalo ni Joshua si Mocker na isang B-rank knight gamit lang ang kamao nito. At napatanong din siya na kung posible ba para sa isang bata na matalo ang isang knight na gumagamit ng mana gamit lamang ang kanyang kamao. At biglang nagsalita si Joshua at tinanong si Veron kung ano ang gagawin nito sa kanya. Galit naman na tumugon si Veron kay Joshua at sinabi na subukan mo lang. Sinabihan naman siya ni Joshua na wala itong plano na patawarin siya kahit na magmakaawa pa ito. Ang isang batang katulad daw ni Veron ay karapat-dapat daw na bugbugin. Tinanong naman ulit ni Veron si Joshua kung sino ba talaga siya at kung ano ba talaga ang tunay nitong pagkakakilanlan. Sumagot naman si Joshua na sinabi na nito ang kanyang pagkakakilanlan kanina at siya ay si Ashven Frederick. Bigla namang nagalit si Veron at sumigaw ito at sinabi kay Joshua na huwag itong magsinungaling dahil sa buong buhay niya ay hindi pa niya naririnig na mayroong pamilyang Frederick. At tinanong niya si Joshua kung alam ba nito kung gaano kabigat ang krimen ng pagpapanggap bilang isang maharlika. At sinabi niya kay Joshua na siya ang successor ng the Viles Marquis family, ang isa sa 12 families na sumusuporta sa imperyo. At siya si Veron Shen Viles. At may sasabihin pa siya sana na masama kay Joshua ngunit ito ay hindi na natapos dahil bigla siyang sinuntok ng malakas ni Joshua at nataman siya sa mukha at tumalsik ang dalawang ngipin nito at bumulwak ang dugo nito sa bibig at siya ay tumilapon at bumagsak ng malakas sa sahig. Makikitang nawala ng malay si Veron na nakahiga sa sahig dahil sa lakas ng pagkakasuntok ni Joshua sa kanya. Nakangiti namang nilapitan siya ni Joshua at nagsalita ito. Sinabi niya na hindi pa siya tapos at ito ay nagsisimula pa lang at inutusan niya si Veron na tumayo. Hinawakan naman ni Joshua ang kanyang damit at hinayla ito ni Joshua at tinanong siya nito kung nasaan na ngayon ang kanyang mataas at makapangyarihang ugali. Sinabi din ni Joshua na hindi pa ito ang oras para sa kanya na matulog at makikitang aakmang susuntukin siya ulit ni Joshua. Bigla namang napalingon si Joshua nang sumigaw si Mocker at ibinaon ang espada nito sa sahig at nagsalita. Nakiusap ito kay Joshua na sana tigilan na niya ito at sinabi niya rin na pinakitaan nila ng matinding kawalang-galang sina Joshua at humihingi ito ng awa kay Joshua kahit sa pagkakataon lang na ito.
Napaisip naman si Mocker habang nakatingin ito kay Joshua at sinabi niya sa kanyang pag-iisip na hindi nito maintindihan ang nangyari. At ito ay labag sa pangkaraniwang pangunawa lang. Ngunit pinalibutan daw ni Joshua ng mana ang kanyang kamao. Ibig sabihin lang daw nito na si Joshua ay nasa A-rank master. At sinabi niya rin na ang batang si Joshua ay nabibilang siguro sa isang espesyal na pamilya na hindi kilala sa mundong ito. At ang kanyang young lord na si Veron ay nalalagay sa panganib sa ganitong sitwasyon. Bigla namang nagsalita si Joshua na sinabi na niya ito kanina kay Mocker na kung huhugutin ng isang knight ang kanyang espada ay dapat tanggapin nito ang responsibilidad para sa aksyon na iyon. At naglabas ulit ng killing intent si Joshua sa kanya at sinabihan si Mocker na hindi siya ganoon kabait para bigyan ng awa ang kanyang mga kaaway. At biglang natakot si Mocker at napatulala ito at napatanong ito sa kanyang pag-iisip. Itinanong niya na kung talaga bang sinusubukan ni Joshua na tapasan talaga ito. At bigla siyang lumuhad ulit at yumuko at binagsak ang kanyang ulo ng napakalakas sa sahig at nagmamakaawa ito na bigyan sila ng awa ni Joshua kahit isang pagkakataon lamang. At sinabi niya rin na iaalay nito ang kanyang braso kung gugustuhin ito ni Joshua. Dahil nabigo siya bilang isang knight na protektahan ang kanyang Panginoon. Kaya wala na siyang pakialam kung hindi na siya makahawak ng espada basta mangyari lang na patawarin ni Joshua si Veron. At nagmakaawa ulit si Mocker at sinabi na palagpasin at hayaan na lang sana ito ni Joshua sa pagkakataong ito. Napatigil naman si Joshua at parang nakaramdam ito ng awa na nakatingin kay Mocker at napaisip ito. Sinabi niya na para lang maprotektahan ang kanyang Panginoon, ang isang knight ay kayang itapon ang lahat na meron siya. At naalala nito ang isang knight sa kanyang nakaraang buhay. Isang tangang knight na iaalay ang lahat para sa kanya. At sinabi niya ulit kay Mocker na hindi siya ganoon kabait para magbigay ng awa sa kanyang mga kaaway. At nagulat naman si Mocker nang marinig niya ito kay Joshua at makikita ang noo ni Mocker na dumugo ito gawa ng paghampas niya ng kanyang ulo sa sahig. At makikita si Joshua na aakmang kukunin ng singsing na ginawang kwintas ni Veron at hinayla ito ni Joshua at nagulat naman si Mocker. At nagsalita si Joshua. Sinabi nito na mananatili siya sa kabisera at sabihin daw ni Mocker kay Veron na kung gusto niyang makuha ang kanyang family ring ay dapat hanapin niya si Joshua sa oras na magising siya. Dahil kung hindi ay ibebenta ito ni Joshua sa black market. At tumalikod na si Joshua at umalis. Makikita naman si Veron na wala pa ring malay na nakahiga sa sahig. Sinalubong naman ni Cain si Joshua at nagsalita ito. Sinabi niya na palagi niya itong iniisip pero masyado daw barumbado si Joshua. Tumugon naman si Joshua at sinabi na huwag sundin ang kanyang ginawa. Nagtanong naman si Cain sa kanya kung ano ang masama doon at sinabi niya rin na kailangan niya rin ng charisma. At tinanong naman siya ni Joshua kung gusto na ba niyang maalis bilang knight ni Joshua. At nagpatuloy na silang lumakad paalis. Nilinggan naman sila ni Iselan at ni Pansela at napahanga si Pansela sa ginawa ni Joshua at sinabi nito na kahit ilang beses pa niyang makita si Joshua, siya daw ay laging napapamangha. At bigla namang kinuha ni Iselan ang atensyon ng kanyang ama at nagtanong naman si Pansela sa kanyang kung ano ang nais nito. At biglang pumikit at yumuko si Iselin at sinundan sina Cain at Joshua. Nagulat naman si Pansela at tinawag niya si Iselan ngunit hindi na ito nakinig at nagpatuloy na pinuntahan sina Joshua. Napalingon naman si Pansela sa kanila ni Mocker at Veron, na makikitang nakahiga pa rin ito sa sahig at wala pa ring malay. Bigla naman inalok ni Pansela si Mocker at sinabi na sasamahan niya si Mocker sa pinakamalapit na klinik para dalhin si Veron upang magamot. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.